Magandang araw mga ka-printing. So, para dun sa mga nasa printing na, bigyan ko lang kayo ng idea yung pandag natin sa hanap buhay natin. Karaniwan na kasi parang pagka nasa printing ka, usually tarpaulin, yung ID, yung mga laminate, mga ganon. So, bigyan ko kayo ng dagdag na kabuhayan. Bigyan ko konting idea. So, nasa inyo naman kung gusto nyo idagdag. Dagdag natin yung Sintra. Eto. So, bigay ko sa inyo kung paano gawin ng Sintra, tsaka yung ano-ano yung mga klase ng Sintra, magkano pricing sa Sintra, at magkano kita. Siyempre, yun naman ang pinakagusto nyong pakinggan. Magkano kita sa Sintra. Kung interesado ka, panoorin mo. SNL Digital Moment. Kung nanood ka, ito interesado ka talaga magdagdag ng kita. Sintra board ang pag-usapan natin. Ang Sintra board kasi, yung parang underrated siya para sa akin. Kasi parang hindi gano'n napapansin. Napansin ko yung mga ibang printing, hindi sila tumatanggap ng Sintra. So sa Sintra, marami tayong pwedeng gawin. Yung mga standee na nakikita natin, Sintra board po gamit nila doon. Yung mga pan-decor, mga pang-ano, usually Sintra board ang ginagamit. Marami pong pinaggagamitan ng Sintra. Kahit sa patay, sa buhay, sa papatayin pa lang, Sintra karaniwan ginagamit. At napakaganda po niyang pan-display. So maraming klase po ng Sintra. Unang-una, sa sizing nagkakaiba-iba siya. Meron tayong, ako karaniwang ginagamit ko po, meron akong 1.5 mm, tapos meron akong 3 mm, yun yung pinaka-common, 3 mm. Meron din naman na 5 mm. Sa akin dito sa Muntinlupa, karaniwang ginagamit ko 5 mm kasi pansinin nyo, makapal. So, ano na kagad siya, medyo, para sa akin maganda na kagad. Pero sa mga mall kasi, yung karaniwang ibinabalot nila, Sintra po yun, yung nakikita nyo na makikinis na sticker, nilalapatan nila doon is Sintra board. Yung gano'n po, karaniwan po is 3 mm. Pero dito sa amin, 5 mm. So, depende kasi sa pangangailangan. Tapos yung mga standee, karaniwan po ginagamit nila dyan, 3 mm. Tapos yung pinaka-backing is 5 mm. So, pansinin nyo po, ang dami pong pinaggagamitan ng Sintra. Ngayon, yung iba pong nasa printing, hindi po na ma-maximize yung paggamit ng Sintra. Ibig sabihin, hindi nila pinapasok kasi hindi nila alam. Kaya naisip kong ibigay sa inyo kung paano po gawin. Ngayon po, pakita ko na rin po sa inyo kung paano ikinat. So, from start to finish, pakita ko sa inyo. So, panoorin nyo lang. Huwag nyong skip dahil papakita ko sa inyo kung paano siya piniprint, from printing, tapos yung ilalaminate, pagkatapos ilaminate, kakatin na natin sa Sintra. So, ganun lang. Ito naman, mano-mano ko lang kinat to, using blade lang. Sa una lang, mukhang mahirap, pero po kasi may mga strategy. Sa Sintra board po kasi, merong klase ng Sintra na matigas, yung mga class A po na Sintra, antitigas po niyan. Tapos, meron din naman yung class B, makakapal. Ako po, ang ginagamit ko yung class B. Hindi dahil sa mura, actually, isa rin factor yon, mura. Pero kumbaga, kasi po yung class B po, hindi po sobrang tigas. Hindi sa sobrang tigas katen. Makapal lang ginagamit ko, 5 mm, pero class B. So, ang purpose ko nun? Para po pag kinat ko naman siya ng cutter, hindi naman sobrang sakit sa kamay. Kayang-kaya po siyang katin. So, yun po. Pero siyempre, practice pa rin. Kasi pag bago ka palang nagka-cutter ng ganito, mapipil mo talaga yung tigas niya. Na parang feeling mo, napakahirap ikat. Pero ano po sikreto? Sikreto po niyan, matalas na blade. Wala pong iba. Matalas na blade. So, dapat, huwag kang manghinayang doon sa blade. Konting feeling mo, mapurol na, putulin nyo ng putulin. So, ganun po yung pinaka-isang sikreto niyan. So, yun po. Maraming klase. Merong, sa akin ulitin natin. Ang ginagamit ko po is 1.5, 3 mm, at saka 5 mm. Madalang po ako gumagamit ng 12 mm. Meron pong mga ganun kakapal. So, depende lang po kung may request yung customer ng ganun kakapal. So, yun yung karaniwan na ginagamit. Yung sa pasita po, pag napansin nyo yung sa pasita ko ng shoot, yung background ko doon, 12 mm ang ginamit ko po doon. Yung pinaka-backdrop ko na 4x8. So, paano naman ang pricing? Para yun ang pinaka-importante. Magkano kikitain ko, di ba? Papasok tayo sa Sintra, sabi mo, dagdag kabuhayan. Dapat
magkano ba ang kitaan sa Sintra board? Alam niyo po ba na sa Sintra board, higit sa kalahati ang kinikita natin? Ayan, so may idea kaagad kayo, higit sa kalahati. Bakit? Ang isa pong plywood ng, sabihin na natin itong 5mm, kasi ito yung 5mm na ginagamit ko. Ang isang plywood po niya, nagpe-presyo lang po yan ng mga nasa 600 hanggang 700. Isang plywood na po yun. Tapos po, sa sticker po, kung ikaw ay may machine na, no, so ibig sabihin printing tsaka yung so medyo maliit na yung kapital. Pero assume natin na wala kang machine at ikaw ay magpapaprint lang. Kasi kung may machine ka na, hindi ko na kailangan paliwanag sa iyo yung mga pricing ng tingin ko, alam mo na at may idea ka na talaga kung magkano. So, sa mga wala pa, sa mga nagsisimula, pagka ikaw ay nagparani ng sticker, ang karaniwan po, ang square foot na ibibigay sa inyo yan is mga 60 per square foot. 60 per square foot po, laminated na po yun, yung ibibigay sa inyo na gano'n. Plus ngayon po, kung kayo na rin po ang maglalapat sa ang papatakya, pag dinivide nyo sa 32 square foot yan, yung isang plywood. So, i-divide nyo na lang kung magkano ang per square foot. So, kung ang per square foot niyan, mga nagre-range po ng, kung nasa 600 po, siguro per square foot niya, mga nasa 20. Assuming mga ganun na. Siguro mga ganun na. Sabihin na natin na 20 plus, So, ang kapital mo, more or less, mga nasa 75 pesos per square foot. Sa 5mm, ang pinag-uusapan natin, laminated na po. Nagpaparaning lang po kayo. So, magkano naman po ang benta? Para makita natin kung magkano talaga ang pricing. Ang benta po, karaniwan po, ang bigay namin ng per square foot po ng Sintra board is 200. So, ibig sabihin, yung sinabi ko palang 50%, actually, higit pa po doon. No? Ibig sabihin, pwede ka pa mag-discount ng konti kung talaga namang malalaki yung pinapagawa nila. So, doon ka po makakapagano. Pero higit sa kalahati. So, ganun po kaganda yung presyo po sa Sintra. Kaya po, sayang na sayang. Idagdag nyo na po talaga sa Maganda po siyang dagdag na. So, nakita nyo na kung paano gawin, magkano costing, magkano yung kita. Ano naman yung mga pwede nating alokin sa mga ganyan. Sa amin po dito sa Muntinlupa, marami akong mga contact na mga porinarya. May narinig nyo. Yung mga porinarya po, usually sa Patay, nag-ano po sila, yung mga pang, nila sa burol. Yung mga ganon, karaniwa 1.5 by 2. Karaniwa na ganon. So, sa mga Patay, mabilisan po yung ganyan na ko. Ano pa? Yung mga event, birthday, yung mga standee. Yan po yung mga common na Sa Patay, maganda kasi ang kagandahan sa Patay karaniwan is square-square lang. So, dire-diretso lang ang cutting. Kapag naman sa mga standee, karaniwan yung inuukit natin yung mga bata. Albawa, bata, ganon, tanda, manggagawa ng bata, ganon po yung mga inaan natin. So, kinakat natin yun. Tapos, ilalagyan lang natin sa likod ng pinaka para tumayo. Ilalagyan. Usually, Sintra board na rin ang ginagawa ko. Pagka medyo hindi ka pa ganong mahilig magko-korte, karaniwan, tina-triangle ko lang, medyo ini-slant ko lang ng konti. Tapos, okay na yun. Kaya naman, minsan ako, pagka napunta ako sa mga mall, mahilig din ako mangopya pag nakikita akong standee. Tinitingnan ko yung mga backing nila kung paano nila ginagawa. Then, ina-apply ko lang rin kung paano. So, ganun din. Huwag kayong mahiya ng mangopya. Kunyari pa kayo, elementary pa lang tayo, ginagawa na natin. So, ganun. Pag nakikita natin, may maganda tayong nakita na, kopyahin natin. Then, paunlarin natin. Ganun lang naman po yung So, ganun po kumikita ang Sintra board. Kaya wag nyo pong isnabin ng Sintra. Sayang na sayang po. At ako po, dun sa Pasita, sa shop sa Pasita, mas malaking portion po ng kinikita ng buong shop is sa Sintra. Kasi kung papansinin nyo, dahil yung shop ko doon, pagpasok nyo, puro Sintra board yung makikita nyo,
Ang unang impresyon na nangyayari doon sa customer na nag-walk-in, Sintra kagad ang naiisip niyang ipagawa. So, maganda kagad yung bill, maganda kagad yung bayaran niya. So, pagpasok niya na ano kagad siya, mas malaki po kagad yung kanyang binabayaran. So, yun lang po. Sa susunod na kwentuhan natin, sana may natutunan ka. At kung meron kayong natutunan, no, paki-like and subscribe na rin, no, kung hindi ka pa nakasubscribe. Tapos, para sa susunod na kwentuhan natin, laging updated. Yun lang po. Maraming salamat.